Binungkay ni Senadora Risa Hontiveros na imbestigahan ng buong Senado ang war on drugs noong Administrasyong Duterte. Sa susunod na linggo naman ang pagdinig ulit ng Senado ukol sa umano'y pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. Kaugnay niya, makapanayam natin si Senadora Risa Hontiveros. Magandang umaga po, Senador. Magandang umaga rin po, Igan, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo, dahil kayo po ang nagmungkahi, alam na po ba ito ni Senate President Chis Escudero tungkol sa posibleng investigasyon ng Senado tungkol sa drug war? Well, ipa-follow up ko pa lang kay SP Keys, Igan, Opo. yung aking panukala. Unang-una kasi napaka-importante na malaman natin ang katotohanan ukol sa madugong war on drugs, lalo na para sa pamilya ng mga biktima ng EJ case. So, ipinanukala ko po, ipapanukala sa Senate leadership na magkaroon nga ng Senate Committee of the Whole kung saan buong Senado ang pag-iimbestiga sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Dahil sa pamamagitan ng Senate Committee of the Whole, maasa ako na mas panatag at mas maengganyo na sumali at tumestigo ang victim survivors ng war on drugs. Dapat lang marinig natin sila para malaman natin ang buong katotohanan. Opo. So, mas maganda po ba ito kaysa yung komite ni Senador Bato de la Rosa na Committee on Public Order and Security? Well, kahit anong komite naman sa Senado ay tamang marefera ng isang resolution o privilege speech at bawat isa sa amin nag-chair ng isang komite. Opo. And syempre, presumption of regularity sa pag-chair namin. Saganang akin lamang itong issue ng EJ case sa nakarang administrasyon ay ganoong kaimportante na tulad ng ilang mga napaka-importanting issue din ng mga nakaraang panahon ay nakitang mas mabuti pa nga na yung buong Senado bilang tinatawag na Committee of the Whole ang duminig nito. Paano po magiging proseso gayong dalawang senador po, no, ng dating Pangulong Duterte ang nadadawit po sa issue ng war on drugs? Yung mga senador, kahit nga kung pagdinig sa iisang komite o lalo na pag Committee of the Whole, lahat po kami ay may pagkakataon at may karapatan natin maladoon at magtanong sa ilalim ng pamumuno ng chair noon na kapag Senate Committee of the Whole naman dyan ay yung Senate President. Pati si dating Pangulong Duterte ho ba kasama sa imbitahan? Well, kung matutuloy po yung Committee of the Whole at yung SP nga po ang nag-chair sa mga ganoon, sila na po yung magdedesisyon kung sino-sinong mga resource persons ang iimbitahin. Opo. Sa ibang usapin po, tutod po ang kampo ni Apollo Kibuloy, no, na dumalo sa Senado. Paano ho pag pumayag ng Pasig RTC dito? Well, pag pumayag ang Pasig RTC, talagang definitely re-respetuhin at matutuwa kami sa Senado, dapat sundin din lamang ni Kibuloy. Naasahan ko nga po na hindi papayagan ng Korte yung hiling ni Kibuloy na huwag dumalo sa Senate hearing next week. After all, Igan, Senado ang unang naghain ng arrest order laban sa kanya para magpakita sa aming investigasyon. Ngayon, at nasa kamay na siya ng otoridad, walang rason na hindi siya sumipot. Papaharapin talaga natin si Kibuloy at mga kapwa ng akusado sa Senado kasi maraming biktima pa, Igan, ang gustong magtestigo para ipaglaban ang kanilang pagkatao, ang kanilang dignidad at buong katotohanan. Maraming salamat po, Senador Risa Hontiveros. Maraming salamat din po, Igan.
Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.